naiisip-isip ko si Vice Ganda. Parang tatakbo din eh. Parang ha. Nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na house, mahiya ulit kayo? I mean, what gives? Salita lang ba, Mr. President? Are you not going to tell the Filipino people kung sinong dapat mahiya? Sino man dapat mahiya talaga dito? Nilabas yung listahan. Wala. Walang insertion na nakapangalan sa Duterte. Dismayado. Ayaw nila sanang ilabas yung listahan. Number 1, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Hit it, music! Di kami natatakot sa katotohanan. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon! Pakinggan Hit! Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan na sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Today is January 13, araw ng Martes sa Pilipinas mga kayon! Ating pag-usapan. Maganda mga talakayan natin, mga nilatag na issue ng bayan. Pag-usapan natin yan dito, syempre sa Joe Malone TV. Sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Yun o! Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. January 13, Martes dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa mga viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas, lokal, Luzon, Visayas, Mindanao. Mega love shoutout sa inyong lahat. Mga kayon, paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Pakita po natin yung solid na suportahan ng mga DDS. Dahil umaatake na po sila mga kayon. Nabalitaan ko na lahat ng pages ni Joey DeBib ay take down na sa Facebook. Kaya gumawa... ba't nag-ihi yun? Kaya gumawa na lang si Joey, si Miss Joey ng panibago. Oh. Yari na, iniisa-isa na eh. Iniisa-isa na kami. Siyempre may pambayad eh. Diba? May pambayad. Kayang-kaya nilang gawin yan. Kaya. Nagawa na nga eh, di ba? Mga kayon, sa description natin, dyan sa baba, pagpunta nyo, merong mga link, direct link, i-redirect kayo pagka-click nyo doon sa mga backup na channel natin dito sa YouTube. Paki-subscribe mga kayon, paki-click yung bell icon na yan para lagi kayong notification. Hindi lahat yan about sa politics. Meron isa ba dyan about sa... meron din na about sa politics. Pero meron dyan ng mga iba, gaya nung When Tito Talks, podcast yun. We're talking about anything under the sun. Pakiclick mo yan. Nandiyan dyan. Yung tito ng ina mo, food vlog yan sa mga pagkain. Ginagawa natin yan kasi alam ko na ganito na mangyayari. Akala nila, ha? Akala nila, ha? Kaya yung iba, ngayon palang gumagawa ng mga backup channel. Ako naisip ko na yan. Takmao eh. Takmao. Hindi lahat gusto yung sinasabi natin. Hindi lahat papabor sa atin yung sitwasyon, yung tao, yung politiko. Hindi lahat papabor sa atin, hindi lahat kakampi sa atin. Talagang merong magre-report, 1, 2, 3. Pagka binayaran, marami na magre-report, mass report. Eh, ang problema, autobot. Di ba? Autobot yan eh. Autobot. Pag marami nag-re-report sa'yo, mass report, eh, autobot lang yung nag-check. Napapagod din ang puta. Napapagod din. Siguro ang inisip lang ganito. Oh, magtaka ka na. Pinrogram eh. Pagka marami nagre-report,
Scam yan. Di ba? Marami nag-report, may pambayad. Ayun, kahit na legit yung page, tinake down. Sample. Sample. Ito nangyari sa akin. Meron akong backup channel na Duterte 2028. Ewan ko kung nakita nyo na. Pero malamang hindi pa kasi backup nga eh. So wala pa akong kinakarga. Blow up to sa blow up. Wala pa akong kinakargang video. Backup nga eh. Pero may picture na. May cover photo na. Kumbaga ready na yung page uploadan pero wala pa ako ina-upload. Siguro mga 1 month takedown. Nag-notif sa akin, tinake down ni blow up yung aking channel. O di akala ko ano lang. Napagtripan lang. Di pa ako naniniwala nung mga time na yun eh. Na napagtitripan o talagang minamass report eh. Siguro pag sinearch ng kalaban, Duterte, syempre pagkapangalan, lalabas agad. So nakita siguro yung sa akin, mass report. Syempre may pambayad, boom, take down. So di pa ako naniwala. Gumawa ulit ako. Same kasi sayang naman yung logo ko eh, 'di ba? Ginawa ko 'yung pinaghirapan ko 'yon. So same lang gumawa ko Duterte 20. Aba. 2 weeks max, wala pang laman. Take down ulit. Ibang klase yung Autobot ni Blue Up, talagang hindi marunong mag-check. Nakabase lang pagka marami nagre-report, matic scam. Kahit legit yung page. Ang problema, binayaran yung mga nagre-report. 'Di ba? 'Yun yung sinasabi natin. So may pambayad eh. Pero pag ikaw lang, magkukonbisi ka lang ng kapwa mo, report natin to. Kahit mag-post ka pa dyan sa Facebook, report natin to, scam to. Wala namang susunod gaano, ilan lang eh, di ba? Pero pagka tinarbaho, kasi bayad eh, tinarbaho, yun, mass report, Autobot, Bobobot, di ba? Yun yung sinasabi ko. Kaya dito sa atin, tayo, mga DDS, mga solid, supportahan nyo yung channel ko. I-click nyo lahat ng mga nasa description box. Alam ko, ano yan eh, medyo dagdag trabaho sa inyo, imbis na nanonood lang kayo. Pero take an extra effort para sa mga katulad namin political vlogger, DDS supporter, na masuportahan nyo rin yung mga ibang channel namin. Kasi backup to eh. Kumbaga, worst comes to worst, at least meron kaming backup. Meron kaming paghuhugutan. Hindi yung dalawang paa namin nasa isang basket lang. Diba? Dahil hindi naman kasya. Hindi, pakita lang natin mga ka-DDS na supporter ko, yung mga nagmamahal sa akin, yung mga lagi nanonood. Game. Haba ng usapan. Diyos ko. Okay. If Sara gets impeached, Lenny will win. If Sara doesn't get impeached, Lenny is the one to beat her. Wow, ha? Lenny, ikaw ba yan? Di ba? Kakampuet. Kakampuet. Yung mga nasa laylayan, yan. Bibit-biting ko yan. Ito yung si Lugaw Queen. Di ba? Okay lang naman yung ganyan. May mga pampalakas loob kayo. Walang problema dyan eh. Opinion nyo yan. Opinion ko din to. Di ba? Opinion nyo yan. O, if Sara gets impeached, Lenny will win. If Sara doesn't get impeached, Lenny is the one to beat her. Okay na. Alam nyo, pagka mahina kayong nilalang, maniniwala kayo rito. Pero tayo, syempre, alam natin yung mga karakas nito, mga to, alam natin na post lang to, alam natin na, syempre, pero nakakabiktima kasi yung mga ganyan. Diba? Lalo na yung mga hindi naman talaga, ano bang tawag doon? Hindi naman talaga involved o hindi masyadong nanonood sa politics. Yung mga tipong pupunta sa precinct, boboto, magbabase doon sa feeling nila. Diba? Sino kaya dito? Nanguhula na lang. May gano'n ha? Yung marami yan. Yung kunyari, ay putya, mukhang mabait to ha. Check natin. O, boto natin to. Ay, ito, maganda apelido. O, pwede natin to. Ay, ito, maganda ano nito. Narinig ko, namimigay daw na ayuda to. Diba? Yun ang problema kasi sa atin. Actually, tayo rin dapat yun talagang sisihin eh. Lalong-lalo na yung mga hindi pa alam. Kasi tayo, alam na natin eh. Diba? Lagi tayong properly educated tayo na, ito, ganito. Kurakot to. Ito, kurakot to. Kamag-anak to. Importanteng gawin natin yun. Do your assignment bago ka pumunta sa presinto at bumoto. Hindi yung magbabase ka lang sa feelings mo na, okay naman to eh. Kasi nabalitaan ko, okay naman to. Okay na yan. Sige na, para matapos na. Check. Grabe, 6 years yun. Huwag natin sayangin sa ganun sa pakiramdam lang. Huwag natin sayangin sa... Sabi ko nga, di ba, kung magpapakabait lang ang tao, madali eh. Diyos ko, madali.
Madali lang magpakabait. Sa social media, yung pangit pwedeng gawing gwapo. Yung gwapo pwedeng gawing pangit. Yung masama pwedeng maging mabuti. Yung mabuti pwedeng gawing masama. Lahat pwede mong gawin sa social media. Kaya ikaw bilang botante, magsagawa ka ng sarili mong research. 'Di ba? Lahat, i-shortlist mo yung mga iboboto mo. Sino ba iboboto mo sa Senado? 12 lang naman yan. Sa mga senador, 12 lang naman yan. 'Di ba? Sa president, ilan lang naman yan. Ano yun? Aralin nyo. Aralin nyo. Marami naman means eh. Kung sasabihin nyo sa akin, noon pwede pa siguro, maniniwala pa ako na nung wala pang social media, nung wala pang advanced technology ang computer, maniniwala pa ako na base lang tayo sa hula-hula o kaya doon sa mga leaflets na binibigay. Pero ngayon, meron na tayong means eh. Pwede mo i-google, pwede mo itanong sa ChatGPT, di ba? Pwede kang sa Wikipedia. Doon lang din naman ako tumitingin. Kaya mo nga gumawa ng thesis eh. Sa social media, sa sa Google lang. Pagdudog, basta marunong ka lang magpaduktong-duktong. Bilib din ako sa lakas ng loob na ito, no? Lalo na to. Doon sa 6 years ni Duterte, ba? Umasenso ba sila? Gumanda ba ang buhay nila? Wow! Came from you, Antonio! Diba? Ito matibay. Ang alap na parang nakikinitakot, tatakbo to eh. Oo, tatakbo. Even ito akin lang ah. Naiisip-isip ko si Vice Ganda. Parang tatakbo din eh. Parang ha. Kasi parang meron akong napanood na interview with Miss Karen Davila na sabihin na natin totoo na political science ang course niya. Marami siyang organization na sinalihan ba, na ang pangarap, ang political science ata ang course niya, tapos ang pangarap niya maging lawyer. Pero walang binanggit kung tatakbo. Pero alam na natin yung ganyang moves. Yung bigla-biglang yung bigla-biglang pangarap ko talaga lawyer. Okay, sige. Okay, sige. Sabihin na natin na, okay, pangarap mo, ako din, pangarap ko din maging lawyer eh. Sabihin na natin na gano'n. Sabihin na natin, okay, walang problema, pangarap mo yan, hindi ko naman pangarap yan. Walang problema, sige. Diba? Yung mga ganyang style, Diyos ko, alam na natin yan. Hindi fake news yan. Hindi ko naman din sinasabing totoo, kaya nga sinabi ko, parang pakiramdam ko lang. Kasi yung mga ganyang parang may mga interview na sasabihin nila na, kunyari ako sasabihin ko, dati akong mahilig talaga ako sumali sa mga balitaktakan. Diba? President ako ng ganito, president ako ng ganyan. O tapos political science nga ang course ko eh. Kasi hindi ko alam kung bakit, hindi lang napagpatuloy. Yan, yung mga ganyan-ganyan. Diba? Alam naman natin, etong si Vice Ganda, talagang kakamping to. Mahaba pa naman ang panahon. Huwag na nating intindihin yan. Pero parang naaanohan ko lang. Na theory ko lang. Teorya lang. Puta, baka seryosohin na naman ng iba dyan. Diba? Seryosohin na naman ng iba dyan. Pwede naman sila magtambal. Wala naman problema kung tatakbo ka. Diba? Wala naman problema. Lahat naman tayo may karapatan tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. As long na Pilipino ka. O barangay tanod, chairman, congressman, mayor, gobernador, senador, representative ng party list, walang problema dyan. Pwede naman din siyang maging vice ni Leni Robredo. Total, mahilig sila sa lugaw. Diba? Walang problema dyan. Takbo lang ng takbo! Na magkaalaman na. Uy, pwede yan. Kasi, pwede nga yun. Naisip ko para talagang hati, no? Oo nga. Para talagang hati yung boto, talagang hindi lahat mapunta sa berde. Pucha, pwede nga. Ang galing ko talaga. Pwede, no? Comment nga kayo dyan sa baba. Tama ba yung teorya ko? Pwede, di ba? Ito yung nilabas. Kung di ako nagkakamali, ni Congressman Libiste. Lupit pala ni Libiste. Kinalaban ni, parang merong patutsada si Boying kay Lian Libiste. Naku, Diyos ko. Kinanti mo yan. Naku, yari ka kay Loren Legarda. Kay Senator Loren Legarda. Anak niya yan, ha?
Anak niya yan. Ito, tignan nyo. Lalaki yan ba? Tignan ko nga. Ay, hindi. Oh. Ayan, oh. Benevendido. Benny Abante. NEP restored. 1.2. NEP total. 3 point something hanggang sa grabe. Kaya pala. Alam mo yung may napanood ako? Hindi ko makita yung video eh. Na parang tinatanong niya si Congressman Abante doon sa kasi sa kalsada may mga cat's eye. Tapos parang sinabi niya doon na 3 hanggang 4 na steps yung pagitan ng cat's eye. Tapos ang sinasabi niya parkingan. I mean, kalsada naman siya pero may parking magkabilang side. So siya yung highway na kailangan lagyan ng cat's eye. Saka may mga ilaw eh. So, mayroong mga cat's eye. So, kine-question niya, nagtatanong yung nag-post kung talaga bang, kung magkano ang bili doon sa cat's eye na yan. Tapos, parkingan na nga, magkabilang side, double parking, may cat's eye pa sa gitna. Actually, gitna sa kayong dalawa. Diba? Laki oh. Grabe to. Yan sinasabi ko sa inyo, ang tatahimik nyo ngayon, ha? Ang tatahimik nyo ngayon. Grabe, ang tatahimik nyo ngayon. Hindi ko alam, ha? Si Rafi, si Abante, o si Abante na lang kasi naiwan, eh. Feeling ko. Siya na naiwan doon sa grupo nila, eh. Siya na naiwan sa grupo nila. Napanalo. Actually, na-declare pala, hindi pala panalo. Iniwanan na siya, yung iba natapos na, yung iba naman hindi nanalo. Sila Dan Fernandez, hindi nanalo. Yung iba nag-graduate na. Yung iba naman, may pinuntahan, hindi na nakabalik. Yan sinasabi ko sa inyo. Si Congressman Abante na lang, yung hindi nanalo, pero nanalo sa COMELEC. By default. Di ba? Ang hirap ang hirap ipagsigawan sa barangay ninyo yun. Na, kumbaga, liga ng basketball, hindi umatin yung kalaban nyo, winning by default, panalo kayo sa default. Hindi kayo pinagpawisan, pero panalo kayo. Ganun na ganun nangyari kay Kaya Abante, nanalo dahil na-disqualify si Joey Uy, kung saan si Joey Uy ang talagang nanalo. Ang pinili ng distrito sa East, sa Maynila, si Joey Uy. So, siya talagang tunay na congressman. Di ba? Winner by default ito si Abante. Yan. Tapos, ganun-ganun, no? Di ba? Ang tindi! Ba't hindi mo masabi? Hanggang ngayon, September pa yung ICI mo, hindi mo pa rin masabi. Di ba? Kung ikaw ang nagpa-imbestiga, ano nangyari sa investigasyon? Bakit hindi mo pa rin masabi hanggang ngayon kung sino ang mastermind at sa nakikita mo na yung National Expenditure Program mo ay nilakihan na naman. Just like before, nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? I mean, what gives? Salita lang ba, Mr. President? Are you not going to tell the Filipino people kung sinong dapat mahiya? Sino man dapat mahiya talaga dito? Kung hindi kayo, sinong dapat mahiya? Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Sinong dapat mahiya, Mr. President? Why are you so silent? Bakit puro lip service? So that is my challenge. Wala, hindi na mapapangalanan niya kung alimbawa, kahiyaan na yan. Di ba nga lagi kong explanation dyan, nasubo na yung kanin na mainit, na akala nila hindi mainit. Marami na nakatingin, inaabang kung iluluwa mo. Siyempre, hindi na. Ilalaban mo na yan. Lulunukin mo na yan kahit mainit. Di ba? Wala. Talagang katarantaduhan yan. Katarantaduhan yan. Maniwala kayo. Pinaglolo ko na lang tayo. Di ba? Pinaglolo ko na lang tayo. Ginagawa tayong bata. Ganun ang explanation dyan. Ganun ang terminology dyan. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ginagago tayo. At matagal na pala lang sigurong ginagawa yan. Di ba? Hindi lang nakakalusot lang na nakakalusot. Parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang Ito kung hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. makikita nilang may leaning dito sa kabila, matitindi.
talagang binakbakbakan nila ng tanong na akala naman nila kaya nila. Nakita natin yung interview ni Kong, talagang wala silang nakuha. Meron isang Kaya interview close si Kong na parang pinalalabas na Duterte aligned siya or Yes. Duterte supporter siya. Sabi DDS daw siya. Yun. Oo, anong masasabi niyo doon? Kasi parang sinabi na wala bang Duterte diyan sa mga ine-expose mo or in-expose mo na mga listahan? Actually, yung funny thing is, baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Nilabas yung listahan, Wala. walang insertion na nakapangalan sa Duterte. Dismayado. Ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I Ah, have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang Wow. allocable budget. Mm. 2 sa Davao City, Mm. 1 sa Davao del Norte, Mm. at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi... Congressman Puro Davao Pulong, Mm. Ungab, Bebot Alvarez, Mm. at Kimer Olaso. see? Di ba? Ayaw nilang ilabas yung Cabral files. Sila sabi ni Kong Leviste na meron ngang kopya ang DPWH. Pero ito, tanong ko. Kung dyan sa Cabral files na yan, merong Duterte na allocables, malamang sa malamang ilalabas nila yan. Di ba? Wala. Okay. Walang kwenta para sa kanila. Di ba? Nakita nyo kung gaano tayo winawalang ya? Talagang ang pakay talaga Duterte. Lagi ko sila sabi to rito kahit noong pa sa dulo, sa haba-haba ng nilakad nila, sa dulo ng iskinitang pupuntahan nila, andun nakaharang ang Duterte. Kahit magpaikot-ikot pa sila, ang pinakadulo ng tatahakin nilang landas, walang iba kundi ang Duterte lang. Kaya nga, di ba, dismayado, no? Di ba? Kung nalaman ba nila na meron Duterte dyan sa Cabral Files na yan, malamang sila mismo magpapatiuna na ilabas. Sasabihin nila, may allocable din pala to sila Pulong, sila Ungab. Etong si Lian, anak ni Senator Loren Legarda. Tinitira to ni Boying. Kasi nga, di ba, yung negosyo nito, yung franchise. Bakit hindi raw ba mahiya to? Franchise pa ng ibang bansa ang ninegosyo. Boying, kaya mo ba si Senator Loren? Hindi maka-Duterte yan, ha? Sa pagkakaalam ko. Hindi Duterte yan. Siyempre, ang susundan ng anak, yung payo ng nanay, kahit na sabihin natin may sarili to, di ba? Usually naman, ganun yan. Hindi pa pwedeng, ang gusto lang nito ni Conlian Leviste, transparency, gaya na sinasabi nila. Sobrang pahiya kasi kayo Kasi walang Duterte sa Cabral Files. 0 allocable nga, yung 4 na syudad sa Davao. Not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Yan. Kasi factual naman yan Yes. Magaling tong batang to. Dalawa, sa list of proponents ng insertions nandiyan din po. Mm. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala. Parang Ito kung hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig Siyempre. pwede mong sagutin o kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andiyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Halos buong 19th Congress Wala. ay nandun. Kaya, Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong nasa 19th Congress, Mm. wala siya doon. Yun. At yung allocable niya, 0. Eh, 2025. DDS ka. Ito ba mga zero na to? Ito, So process of elimination. Oh. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya, Sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan Mm. Baka dahil dito, dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero- Pero sa 2025 talagang wala. Pero kung ang nanay mo, nandoon ba? Sa, Halos lahat na-report naman na ng bilyonaryo. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon, Wow. tingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento, tsaka dun sa hawak mo. ngayon, ako, Kaya eagerly awaiting tayo ano yung Yeah. officials na sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Mm. Yes or no lang factual. Booking! Hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na Meron na hindi naman DDS ang PCIJ. Yes! Inilabas ng PCIJ ito. Yes. Alam na to ng very DPWH. Huli, di ba? Booking. Talaga. Puta, pag hindi nyo pa nag-gets to, mga BBM vlogger, puta. Grabe.
Alam ko, kailangan natin ng pera. Pucha, pero wag naman to the point na bilihan o bentahan ng dignidad. Galing nga sa kanila eh. At hindi lang ako yung So nagsabi. bakit di pa nila PCJ. ilabas? Wala, Eh. paano ilalabas? Wala nga Duterte, eh, di ba? Kaya ayaw nilang ilabas kasi walang kwenta. Pag nilabas nila yan ng walang Duterte dyan, makakabuti yon sa mga Duterte. Points yon, pogi points yon, ganda points yon sa mga Duterte. Pag nilabas nila tapos walang listahan o walang allocable ang mga Duterte dyan, gaya ng sinasabi ni Kong Lian. Huli. So wala silang ganang ilabas. Pero pag may Duterte dyan sa Cabral Files, sila pat mauuna. Mauuna pa sa'yo, Kong Lian. I-verify pa ata. Actually, yung authenticate pa ata. sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Kasi Huwag ka maawa dun, sir. naiipit siya. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumaong Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-press con. Yes. Tsaka Baka- napapansin ko kung parang baka yung usapan, pagka papunta na doon, idinadivert niya eh. Medyo, parang para makaiwas lang ba? Pero So again, kung maawa naman tayo sa kanya. Gaya na sinasabi ko, hindi lahat ng mga department heads, yung mga sec na yan, sa mga bawat posisyon nila, hindi lahat sila nakalagay dyan to do their jobs. See? Di ba? Lahat yan nakatalaga dyan. Para ready, kumbaga isipin nyo na lang yung larong chess. Di ba? Yung mga yung sec na yan, sila yung mga pawns ba tawag doon? Sila yung mga nahuuna. Sila yung ready dumepensa. At sila din yung ready makain para maprotektahan yung king and queen. Pucha, chess game. Checkmate. Di ba? Checkmate si Bungit. Checkmate. Kasi talagang wala eh. Huli ka na. Tapos ang dahilan mo, ikaw nga nagpasimula ng imbestiga. Lumang gawain na yan. Kumita na yan ganyan sa mga magnanakaw. Yung mga ganyang klase. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Komedyante rin to, no? Komedyante rin to. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga Ah! ng mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Marami na kami napanood na ganyan. Yung kunyari siya magsusumbong. Meron nga eh, di ba? Mag-shota, pinatay niya yung shota niya, tapos siya pa yung nag-report. Para isipin ng mga kapulisan na hindi siya. Bakit? Siya nga unang nagsumbong eh. Puta, kumita na yung ganyang klaseng dahilan. Di ba? Pati ba naman yan, bebe? Parang napanood na namin yan ilang beses na. Nagamit na yung ganyang mga linya. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Sus Mariosep. Ano lang? Hindi na tayo nakamove on sa Mary Grace Piatos. Hindi na tayo nakamove on sa 125 million. Pero doon sa flood control na billion project, trillion, pucha, move on kayo. Yun, pinalagpas nyo. Bakit? Sino yung mga involved na tao na hindi makasuhan? Si Saldico, porkit wala dito, siya yung naunang kasuhan. Grabe yun. Kahapon, meron pa tayo dapat panggabi na podcast eh. Kaso sumakit talaga ulo ko buong maghapon, natulog ako. Pero mamaya meron ulit tayo kasi may mga kasunod na video to na hindi tayo aabot. Ito malinaw mga kayon. Ito opinion ko base sa observation ko. Hindi ko kayo pinipilit maniwala rito. Pero isa lang ang gusto kong sabihin, ginagago tayo ng gobyerno na to. Sa panahon ngayon, pag nagsalita ka against sa gobyerno na to, hahanapan ka ng ebidensya. I-intimidate ka, papahiya ka. Pero sa totoo lang, alam naman natin kung bakit, di ba? Alam na natin kung ano. Kasi di naman tayo tanga. Hindi naman tayo bata. Alam natin kung anong nangyayari sa Pilipinas. At kung sinasabi nila na marami na guminhawa ang Pilipinas, pucha, bakit hindi natin maramdaman? Ano yun? Sila lang yung nakakaramdam? Bakit kay Tatay Digong? Ramdam na ramdam natin. For example, yung 10 years na expiration ng passport, 10 years na expiration ng driver's license, 10 years ang expiration ng driver's license ko. Wala akong violation kaya 10 years. Sobrang 10 taon. Pag hindi ka pa pagka nagdahilan ka pa na wala ka naipon dyan, ewan ko na lang para sa pang-renew mo. Imposible yun. Diba? Sa 10 years, bawim-bawi ka na dun, tubong lugaw ka na dun. Magkano lang ang renewal?
Actually, hindi nga yung pera eh. Yung tagal na proseso, eh. Di ba? Pagka nag-renew ka, andyan yung may medical ka, pipila ka, pipicturean ka, tapos maghihintay ka ng release ng ID mo. Tapos pagka-release ng ID mo, kumbaga, kung may trabaho ka, kailangan mo mag-renew, titiyak, a-absent ka ng isang araw para ma-renew mo. Tama, mali. Di ba? At yung isang araw na yon na absent mo, manghihinayang ka ngayon kasi -1 yon sa salary mo. Pero ito, 10 years. Talagang 10 years yung inilaan ni Tatay Digong. Di ba? Saka hindi lang yon. Totoo naman yung napanood ko eh. Nagsawa tayo noon sa mga drugs. I mean, talagang marami na tayo, saturated yung drugs noon. Marami tayong nabalitaan, ganito, napatay, ganyan, nirape ng drugs, ng hold up, sinaksak, namatay, lulong sa droga. Kaya natin nilagay si Tatay Digong sa bilang pagka-presidente, kaya natin binomto. Ayaw nga tumakbo ng tao. Remember, ayaw niyang tumakbo, okay na daw siya, matanda na daw siya, okay na daw siya sa Davao. Pero ang gusto natin, mga Pinoy, sabay-sabay pa tayo nagsigawan, Duterte, di ba? Ang gusto natin nun matapos o ma-eliminate o mabawasan man yung drugs dahil sobrang, kung matatandaan ninyo, magbilang kayo, 9 years ago, sobrang talamak ang droga sa Pilipinas. Pero nung si Tatay Digong ang umupo, talagang war on drugs talaga. Di ba? Talagang, di ba nga, sa flip top nga, biruan nila. Nung si Tatay Digong, kinabahan lahat ng mga adik. Nagtago. Di ba? Ilan yung mga nakalist sa mga police station, pinuntahan. Di ba? May listahan. Iniisa-isa nila. Yun. Doon mararamdaman mo na kumikilos yung gobyerno. Hindi lang sa war on drugs. Marami pa. Di ba? Yung mga build projects. Yung Manila Bay. I don't know kung maraming kontra sa Manila Bay eh. So, ang laki daw ng pondong nilabas dyan. Alam nyo ba kung ano itsura ng Manila Bay noon? Ako, alam ko kasi taga Maynila ako eh. Laking Maynila ako. Laking Tondo ako. Since 1980 ako nandiyan dyan. Malapit ako sa 6 na numero pa lang ang telephone number. Ang telephone number namin noon, 214-866. Kabisado ko. Kasi 6 lang. Malapit kami sa Moriones, diyan ako nag-aral. 'Di ba? Kabisado ko ang Maynila. Talagang grabe. Parang grabe lang yung nangyayari ngayon. To the point na ang hirap talagang ipagtanggol ng Pilipinas sa totoo lang sa ibang bansa, 'di ba? Ang hirap, talagang kalat na kung gaano natin pinagkanulo ang dating presidente natin. Nakakahiya 'yun, puta, nakakahiya 'yun. Nakakahiya 'yun. Unang-una, meron tayong justice system dito, tapos ipapaubayan nyo sa ibang tao. We are presumed innocent until proven guilty. Hindi nga guilty yung tao si Tatay Digong, pero nakakulong Anong tawag doon? Kung kaya nilang gawin yun doon kay Tatay Digong, how much more kaya nilang gawin niya sa mga ordinaryong tao, lalo na pagka nagkamali ka o kaya nagkamali ka ng hinamon. Alam mo, tukso nila to sa atin Sabi nila, tatay nyo nasa karton. Ginawan pa ng kanta, ginawan pa ng dance step. Tatay nyo nasa karton. Ito ang sagot ko. At least yung tatay namin, bit-bit yung bayag hanggang sa dahig. Yung pinagmamalaki nyo, yung gusto nyong politiko, asan? Ayun. 'Di ba? Tinolongges ng kapwa niya kamag-anak, tinolongges ng kapwa niya kabinete niya. O worse, siya din mismo may alam nun. So doon na ako sa bit-bit yung bayag. Kahit na yung tatay namin nasa karton, well, at least yun, bit-bit yung bayag hanggang sa ibang bansa. Di ba? Hindi nagmakaawa yan. Eto, tinotolongges na kayo, ninanakawan nyo, proud pa din kayo. Kung hindi ka pa galit, bakit? Masyado nilang pinokontrol yung mga utak natin. Di ba mga kayon? Mamaya ulit maraming salamat. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.